Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakapanabik na paksa, ang kamatis at ang sikreto sa malusog na bato sa pagtanda. Kasalukuyan nating tatalakayin ang isang paksa na maaring maging kontrobersyal, ang kamatis, isang gulay na pinupuri sa buong mundo dahil sa benepisyo sa kalusugan ay maaring maging panganib sa bato ng mga matatanda kung hindi tama ang pagkakapares nito sa pagkain. Tunog kontradiksyon, hindi ba? Isang pamilyar na gulay na madalas nating nakikita sa ating mga hapagkainan na itinuturing bilang simbolo ng malusog na pagkain, ngunit nagtatago ng mga panganib. Ang katotohanan ay hindi sa kamatis mismo nakasalalay, kundi sa kung paano natin ito ginagamit, lalo na kapag ang ating katawan ay nasa yugto na ng pagtanda. Ayon sa datos ng WHO, ang chronic kidney disease ay nakakaapekto sa humigit kumulang 1 sa 10 matatanda sa buong mundo na nasa edad 60 pataas. Ang panganib ay tumataas dahil sa natural na pagbaba ng glomerular filtration rate sa paglipas ng panahon. Kapag ang function ng pagsala ay bumaba sa ilalim ng ligtas na antas, ang kakayahan ng katawan na mag-excrete ng potassium ay humihina din ng malaki. Samantala, ang kamatis ay isang pagkain na mayaman sa potassium. Kung kakainin sa malaking dami o ipapares sa ilang partikular na pagkain o gamot nang walang medikal na pagsubaybay, maaaring magkaroon ng hyperkalemia at ang karamdaman na ito ay direktang nakakaapekto sa tibok ng puso. Nagkaroon ako ng pasyente, si Mang Jose, isang 70 anyos mula sa Batangas. Si Mang Jose ay masinop sa kanyang kinakain at araw-araw siyang umiinom ng tomato juice dahil naniniwala siyang ito ay antioxidant at panlaban sa sakit. Ngunit mayroon din siyang history ng high blood pressure at bahagyang humina na ang function ng kanyang bato. Pagkatapos ng ilang panahon, nakaramdam siya ng pagod at hindi regular na tibok ng puso. Nang siya ay suriin, mas mataas ang kanyang potassium level kaysa sa pinapayagan. Ang ikinagulat niya ay puro malusog na pagkain lang naman daw ang kanyang kinakain. Nakikita ninyo, walang pagkain na perpekto sa lahat ng pagkakataon. Ang katawan ng isang 60 anyos ay malaki ang pagkakaiba sa katawan ng isang 35 anyos. Ang desisyon ay hindi lang kung ano ang kakainin, kundi kung gaano karami, paano ipapares, at ano ang kasalukuyang kalagayan ng bato. Ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang pagkain ng isang kamatis, kundi ang paniniwala na maaari itong kainin nang walang limitasyon, nang hindi nauunawaan ang kasalukuyang yugto ng iyong katawan. Sa video na ito, tatalakayin ko ang 3 kombinasyon ng kamatis na kailangan ng mga matatanda na maging lubhang maingat. Ipapakita ko rin kung paano gamitin ang kamatis sa tamang paraan, scientifically, at ligtas upang mapakinabangan pa rin ang benepisyo nito sa nutrisyon nang hindi nagiging pabigat sa bato. Kung talagang interesado ka sa iyong pangmatagalang kalusugan, mangyaring manatili hanggang sa dulo ng video. Ang impormasyong ibabahagi ko ay hindi para magdulot ng takot, kundi para bigyan ka ng kaalaman. Dahil ang tahimik na pagtanda ay hindi nagmumula sa pagtanggal ng lahat ng pagkain, kundi sa tamang pag-unawa at matalinong pagpili. Bahagi 1, bato, ang filter ng buhay at ang physiological limitasyon sa pagtanda. Ang ating bato ay maihahambing sa isang tahimik na water filter ng buhay. Araw-araw, tahimik na sinasala ng 2 bato ang daan-daang litro ng dugo, inaalis ang dumi, nagre-regulate ng tubig at mineral, at pinapanatili ang panloob na kapaligiran ng katawan na matatag. Kapag bata pa, ang filter na ito ay malakas, matibay, at hindi natin gaanong pinapansin. Ngunit ayon sa natural na batas, walang makina na gumagana magpakailanman nang walang pagkasira, at ganoon din ang bato. Ipinapakita ng medikal na pananaliksik na kahit sa mga malulusog na individual, ang glomerular filtration rate ay nagsisimulang bumaba pagkatapos ng edad 40, average na 1 unit bawat taon. Ito ay hindi sakit,
kundi isang natural na physiological limitasyon ng proseso ng pagtanda. Gayunpaman, pagdating ng edad, 6 pa, ang pagbaba na ito ay nagiging mas kapansin-pansin. Ang filtering efficiency ay hindi na tulad noong kabataan. Ang kakayahan na magproseso ng electrolytes tulad ng sodium at potassium ay hindi rin kasing flexible. Noong bata pa, ang pagkain ng isang bowl ng tomato soup o pag-inom ng isang baso ng potassium-rich vegetable juice ay kapaki-pakinabang. Dahil ang potassium ay nakakatulong na balansehin ang sodium at sumusuporta sa matatag na presyon ng dugo. Ngunit kapag ang function ng bato ay bumaba ng malaki, lalo na kapag ang filtration rate ay mas mababa sa 60% kumpara sa normal na malusog na matatanda, ang pagkonsumo ng malaking dami ng potassium sa maikling panahon ay maaaring maging pabigat. Kapag hindi na kaya ng bato na mag-excrete ng mabilis, ang potassium ay naiipon sa dugo. Sa medisina, kapag ang potassium level sa dugo ay lumampas sa 5 mmol, tumataas ang panganib ng arrhythmia. Direktang nakakaapekto ang potassium sa electrical conduction system ng puso. Kung ang puso ay maihahambing sa isang conductor na nagko-coordinate ng ritmo ng buhay, ang napakataas na potassium ay parang isang hindi matatag na kuryente na sumisingit sa isang harmonized na melodiya na nagdudulot ng kaguluhan sa tibok. Iyon ang dahilan kung bakit may mga kaso ng matatanda na biglang nahihilo, kinakabahan, nakakaramdam ng paninikip ng dibdib, at hindi nauunawaan ang pinagmulan na nagsisimula pala sa bato. Ang nakababahala ay marami sa atin ang kadalasang iniuugnay ang lahat sa pagtanda. Ang pakiramdam ng pagod, paghingal, at mabilis na tibok ng puso ay hindi lang simpleng kakulangan sa tulog o labis na trabaho, kundi maaaring senyales na ang balanse sa loob ng katawan ay nagugulo. Humina ang bato na nagiging dahilan upang magdala ng dagdag na presyon ang puso, nagbabago ang presyon ng dugo, at nagbabago ang sirkulasyon. Mula sa propesyonal na pananaw, palagi kong idinidiin na ang pag-unawa sa iyong physiological limits ay ang unang hakbang ng karunungan. Ang pagtanda ay hindi isang pagbagsak, kundi isang yugto na nangangailangan sa atin na mamuhay ng mas pino at pumili ng mas maingat. Kapag tinanggap mo na ang iyong bato ay hindi na kasing lakas noon, malalaman mong limitahan ang asin, isaalang-alang ang potassium-rich foods, uminom ng tubig ng regular at magkaroon ng regular na check-up. Bahagi 2. 3. Nakakapinsalang kombinasyon ng kamatis na nakakasira sa bato. Ang pangatlong nakakapinsalang kombinasyon, sariwang kamatis at processed meat. Ang pangatlong nakakapinsalang kombinasyon na nais kong ipaalam sa inyo ay ang ugali ng pagkain ng sariwang kamatis, kasama ang processed meat tulad ng longganisa, hotdog o bacon. Sa Pilipinas, maraming pamilya ang may ugali na gumawa ng sandwich para sa almusal na may ilang hiwa ng sariwang kamatis upang magmukhang masustansya. Sa unang tingin, mukha itong balanseng pagpipilian sa pagitan ng gulay at protina. Ngunit mula sa pananaw ng isang nephrologist, lalo na para sa mga taong higit sa 60, ito ay isang doble na pasanin. Ang problema ay hindi sa kamatis kung kakainin ng moderate, at hindi rin sa isang slice ng longganisa o hotdog. Ang problema ay sa paraan ng pagpapares at ang dalas ng pag-uulit araw-araw. Ang processed meat ay kadalasang naglalaman ng inorganic phosphate na idinagdag bilang preservative. Ang uri ng phosphate na ito ay may napakataas na absorption rate sa dugo na maaaring umabot sa 90 hanggang 100%. Samantala, ang natural na phosphate mula sa beans o nuts ay 30 hanggang 40% lamang ang naa-absorb at ang natitira ay na-excrete. Ibig sabihin, kapag kumakain ng cold cuts o hotdog ng regular, nagpapasok ka sa katawan ng malaking dami ng madaling maabsorb na mineral na kailangang direktang iproseso ng bato. Kasabay nito, ang sariwang kamatis ay naglalaman ng malaking halaga ng potassium. Sa mga batang may normal na function ng bato, ang potassium ay nakakatulong na balansehin ang sodium at sumusuporta sa cardiovascular health. Ngunit sa mga matatanda, kapag ang glomerular filtration rate ay bumaba,
humihina din ang kakayahan na mag-excrete ng potassium. Kapag ang dalawang salik na ito ay sabay na nangyari, ang bato ay parang isang lumang filter na kailangang magproseso ng dalawang magkasabay na agos ng mineral. Kapag mataas ang phosphate at potassium sa dugo, nagkakaroon ng panganib ng electrolyte imbalance. Ang mataas na potassium ay maaaring magdulot ng arrhythmia, habang ang labis na phosphate sa katagalan ay nakakatulong sa proseso ng vascular calcification na nagiging sanhi upang mawala ng elasticity ang pader ng daluyan ng dugo. Sa mga matatanda na mayroon ng panganib ng atherosclerosis, ito ay parang nagdadagdag ng apoy sa apoy. Naaalala ko ang kaso ng isang pasyente na si Tatay Cardo, 65 taong gulang. Mahal na mahal niya ang kanyang mga apo, kaya araw-araw siyang gumagawa ng ham sandwich para sa kanila. Nagdagdag siya ng maraming hiwa ng sariwang kamatis dahil akala niya sapat na ang gulay. Kumain din siya ng kanyang bahagi para madali. Matapos mapanatili ang ugaling iyon sa loob ng ilang buwan, nagsimula siyang makaramdam ng pagod, pagkapagod, at bahagyang pamamaga sa binti. Nang suriin, malaki na ang pagbaba ng function ng kanyang bato at mataas ang potassium sa dugo. Sa kabutihang palad, nalaman niya agad ito at na-adjust ang kanyang dieta. Kung hindi, maaaring mas malala ang kahihinatnan. Ang kakulangan sa pangunahing kaalaman sa medisina ay minsan hindi nagdudulot ng agarang epekto, ngunit tahimik itong naiipon at nagdudulot ng masakit na resulta. Palagi kong sinasabi na mapoprotektahan lamang natin ang ating sarili at ang ating pamilya sa loob ng limitasyon ng ating nauunawaan. Kung ang mga matatandang magulang ay patuloy na kumakain ng sandwich na may karne at ilang hiwa ng sariwang kamatis para sa almusal, o kung ikaw mismo, dahil sa abala, ay pinili ang sandwich o hamburger sa halip na mainit na pagkain, hindi ito mali sa aspeto ng kaginhawaan. Ngunit maaaring tahimik itong naglalagay ng presyon sa mga tumatandang bato sa gitna at matatandang edad. Ang bato ay parang isang tahimik na manggagawa na nagtatrabaho sa loob ng ilang dekada ng walang pahinga. Kung patuloy nating bibigyan ito ng trabaho na higit sa kanyang physiological capacity, darating ang panahon na ito ay manghihina. Ang tamang pag-aalala, isang paalala, at pagbabago sa ugali ng pagkain ay minsan ang pinakapraktikal na pagliligtas ng buhay na maaaring ibigay ng mga anak sa kanilang mga magulang. Bago tuluyang bumagsak ang function ng tahimik na organ na ito, ang katawan ay palaging nagpapadala ng mga banayad na senyales ng tulong. Ang tanong ay kung sapat ba tayong sensitibo upang mapansin ang mga ito. Kung talagang nais mong protektahan ang kalusugan ng iyong pamilya, kailangan mong tandaan ang mga sumusunod na mahalagang clinical manifestations. Ang unang sintomas ay ang pamamaga ng talukap ng mata at abnormal na pamamaga ng bukong-bukong sa umaga. Ang pamamaga ay hindi lang dahil sa labis na pag-inom ng tubig bago matulog. Kapag nasira ang glomerular filtration network, ang tubig at sodium ay hindi na e-excrete ng epektibo at naiipon sa malambot na tissue, lalo na sa mababang bahagi ng katawan dahil sa gravity. Kung ang sitwasyong ito ay umuulit sa loob ng maraming araw, ito ay senyales na humihina ang sistema ng pagsala. Sa clinical practice, kadalasang hinihiling ko sa mga pasyente na obserbahan ang biglaang pagbabago sa timbang sa loob ng ilang araw dahil ang mabilis na pagtaas ng 1 hanggang 2 kilogram ay maaaring manifestation ng fluid retention at hindi pagtaas ng taba. Pangalawa, ang bula sa ihi na hindi natutunaw. Bago mo i-flush ang toilet, dapat kang maglaan ng ilang segundo upang obserbahan. Kung ang bula ay malaki at mabilis na nawawala, maaaring dahil sa malakas na daloy ng ihi. Ngunit kung ang bula ay puti at pinong parang sabon, sumasaklaw sa ibabaw at tumatagal ng higit sa 5 minuto, malamang na ito ay proteinuria. Ibig sabihin, ang mahahalagang protina sa dugo ay tumutulo sa mga butas ng filter na nasira. Ito ay isa sa mga pinakaunang senyales ng chronic kidney disease. Minsan, lumalabas ito bago pa man magpakita ng malinaw na abnormalidad ang blood test. Ang nakakalungkot ay marami sa mga matatanda
ang kadalasang nagpapagaan ng loob sa sarili na baka dahil lang sa pagod o pagtanda. Ngunit nais kong maunawaan muna, ang pagtanda ay hindi dahilan upang balewalain ang mga abnormal na senyales ng katawan. Ang matagal na pagkapagod, bahagyang pamamaga, at patuloy na bula sa ihi ay ang tahimik na tinig ng bato. Kung babalewalain natin ang mga ito hanggang sa malinaw na magbago ang mga resulta ng laboratorio, maaaring malayo na ang paglala ng pinsala mula sa mas malalim na pananaw. Naniniwala ako na ang pangangalaga sa kalusugan sa pagtanda ay hindi lang tungkol sa paggamot ng sakit, kundi ang pagsasanay sa kakayahan na makinig sa katawan. Hindi nagsasalita ang bato, ngunit nagpapadala ito ng mensahe sa bawat maliit na pagbabago. Kapag natuto kang magmasid at igalang ang mga senyales na iyon, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na makialam, nang maaga at mapanatili ang maraming taon ng mabuting kalusugan sa hinaharap. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba. Ito ay isang simpleng paraan upang malaman ko na interesado ka pa rin at kasama mo ako sa paglalakbay na mamuhay ng malusog at may kalidad araw-araw. Ang pangalawang nakakapinsalang kombinasyon, kamatis at puting asukal. May mga pagkain na hindi lang pagkain kundi alaala. Marami sa inyo, kapag naririnig ang kamatis na may puting asukal, ay agad na maaalala ang mga hapon noong bata pa kayo. Isang platong pulang kamatis na may kaunting asukal, malamig at matamis. Pagdating ng edad 60 pataas, bumababa ang panlasa, hindi na kasing kumpleto ang karanasan sa pagkain. Kaya ang isang bahagyang matamis na pagkain ay maaaring magdulot ng simpleng kaligayahan. Ngunit mula sa pananaw ng isang nephrologist, kailangan kong sabihin ng direkta na ang kombinasyong ito, kung regular na pinapanatili, ay isang tahimik na mamamatay sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Una sa lahat, kailangan nating maunawaan ang isang pangunahing bagay. Upang mag-metabolize ng enerhiya mula sa pagkain, kailangan ng katawan ng vitamin B1, isang mahalagang salik sa cellular energy production cycle. Ang kamatis ay mayaman sa antioxidants na mabuti para sa katawan, ngunit kapag nagdagdag ka ng refined sugar, ang katawan ay kailangang mag-mobilize ng malaking halaga ng vitamin B1 upang iproseso ang asukal na iyon. Kung ang ugali na ito ay umuulit araw-araw, ang dami ng vitamin B1 ay unti-unting nauubos na nagiging sanhi ng metabolic disorder. Kung gayon, ang pagkain na akala mo ay nakapagpapalusog ay nagiging isang anyo ng nutritional depletion. Ang mas mapanganib na punto ay nasa blood sugar. Pagkatapos ng edad 60, ang function ng pancreas sa paglalabas ng insulin ay natural na bumababa. Kapag ang kamatis ay nilagyan ng isang layer ng puting asukal, ang dami ng asukal na naaabsorb sa dugo ay mas mabilis na tumataas kaysa sa pagkain ng buong prutas. Ang biglaang pagtaas ng blood sugar ay parang isang malaking alon na bumabangga sa sistema ng daluyan ng dugo na tumanda na. Kapag ang mataas na antas ng asukal sa dugo ay nagpatuloy sa matagal na panahon, ang asukal ay magbubuklod sa protina upang bumuo ng advanced glycation end products na tinatawag na AGEs. Ang mga sangkap na ito ay naiipon sa paglipas ng panahon na nagiging sanhi upang kumapal, tumigas, at madaling mag-inflame ang mga pader ng daluyan ng dugo. Ang bato ay isang organ na naglalaman ng maraming maliliit na capillaries na tinatawag na glomeruli. Napakanipis ng kanilang mga pader na kasing nipis lang ng isang maliit na bahagi ng hibla ng buhok. Kapag naiipon ang mga produkto ng glycation, dumidikit ang mga ito sa mga pader ng daluyan ng dugo na nagpapakipot sa mga butas ng filter. Humihina ang sirkulasyon ng dugo, hindi sapat ang oxygen na ibinibigay sa mga cell, at sa katagalan ay nagre-resulta sa hindi na maibabalik na pinsala. Sa clinical practice, marami na akong nakasalamuha na matatanda na hindi kumakain ng napakaraming matamis, ngunit patuloy na kumakain ng kamatis na may asukal araw-araw para madaling kainin, at ang kanilang blood sugar
ay tahimik na tumataas nang hindi nila namamalayan. Ang nakakapagpabalik loob ay ang sakit sa bato na dulot ng glucose metabolic disorder ay hindi nangyayari sa loob ng 1 linggo o 1 buwan. Naipon ito sa loob ng maraming taon. Ang bawat kutsaritang asukal na idinagdag ngayon ay maaaring hindi magdulot ng agarang epekto, ngunit ang daan-daang beses na pag-uulit ay mag-iiwan ng marka sa mga pader ng daluyan ng dugo. Kapag nagsimula kang umihi ng mas madalas sa gabi, mas pagod at ipinapakita ng pagsusuri na tumataas ang microalbumin sa ihi, maaring nabuo na ang pinsala ilang taon na ang nakalipas. Hindi ko sinasabi na kailangan mong ganap na talikuran ang lahat ng matatamis sa buhay. Ang pagtanda ay nangangailangan pa rin ng kaligayahan, ngunit ang karunungan ay nasa moderation. Kung gusto mo ng kamatis, kainin ito sa natural na lasa nito. Kung kailangan mo ng kaunting tamis, isaalang-alang ang napakaliit na halaga at huwag kainin ng regular. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtatamasa at pag-aabuso ay minsan 1 kutsaritang asukal lamang, ngunit ang biological na kahihinatnan ay 10-10 taon ang layo sa kalusugan. Ang kwento ng isang 70 anyos na babae na si Aling Nena na aking naging pasyente ay nagbigay sa akin ng malalim na aral tungkol sa pinsala ng AGEs sa bato. Na-diagnose si Aling Nena ng pre-diabetes sa isang routine check-up. Nang marinig ang resulta, nag-alala siya at nagpasya na ganap na iwasan ang mga matatamis. Iyon ay isang kapuri-puring desisyon. Gayunpaman, upang punan ang kakulangan ng matamis na lasa, tuwing hapon ay kumakain siya ng 1 plato ng kamatis na may asukal. Naniniwala siyang ang asukal na inilalagay sa gulay ay mas hindi nakakapinsala kaysa sa processed sweets. Ang ganoong pag-iisip ay napaka-popular sa mga matatanda, na iniisip na sa pagbabago lamang ng anyo ay bababa ang panganib. Ngunit hindi pinaghihiwalay ng katawan ang asukal na galing sa candy o sa 1 kutsarang asukal na inilagay sa kamatis. Para sa metabolismo, ito ay refined sugar pa rin. 1 taon ang lumipas, bumalik siya sa akin na may sintomas ng mabula na ihi at matagal na pagkapagod. Ipinapakita ng resulta ng pagsusuri na mataas ang proteinuria, lumampas sa ligtas na antas ang fasting blood sugar, at lumitaw na ang mga senyales ng pinsala sa glomeruli. Ang ultrasound images at biochemical indices ay talagang nagbigay sa akin ng bigat sa puso. Pumasok na siya sa yugto ng komplikasyon sa bato dahil sa glucose metabolic disorder. Ang nakakalungkot ay hindi lang sa mga numero ng pagsusuri, kundi sa gulat na tingin niya nang ipaliwanag ang lahat. Ang matamis na pinaniniwalaan niyang walang pinsala ay siya palang tahimik na nagpapabilis ng pinsala. Naaalala ko pa ang sandali na tahimik siyang umupo, sinisisi ang sarili sa kanyang kapabayaan. Ngunit bilang isang profesional, palagi kong sinasabi sa mga pasyente na hindi ito kanilang kasalanan lamang. Ito ay resulta ng hindi natin sapat na pag-unawa sa panloob na mekanismo ng katawan. Ang refined sugar, kapag pumasok sa dugo sa mataas na konsentrasyon, ay makikipag-ugnayan sa protina upang bumuo ng advanced glycation end products na tinatawag na AGEs. Ang mga molekulang ito ay malagkit, madaling dumikit sa mga pader ng daluyan ng dugo at connective tissue. Sa paglipas ng panahon, nagiging sanhi ito upang kumapal ang mga pader ng daluyan ng dugo, mawalan ng elasticity, at mag-trigger ng chronic inflammation. Kapag ang AGEs ay naglakbay patungo sa bato, ang pinakapino na filter ng katawan, nagsisimula ang trahedya sa micro level. Ang bawat bato ay may humigit kumulang 5 milyong glomeruli na magkakaugnay tulad ng maliliit na balumbon ng sinulid. Ito ang lugar kung saan sinasala ang dugo upang alisin ang dumi at panatilihin ang mahahalagang sangkap. Isipin ang isang water filter na dapat ay malinis, ngunit unti-unting natatakpan ng malagkit na layer. Ang maliliit na butas ng filter ay kumikitid, humihina ang sirkulasyon ng dugo, bumababa ang oxygen supply sa mga cell. Kapag matagal ang kakulangan sa oxygen, ang mga glomerular cells ay nasisira, nagkakaroon ng fibrosis,
at nawawalan ng function. Ang nakakatakot ay kapag tumigas na ang glomerulus, hindi na ito makakabawi sa dati nitong estado. Ito ay permanenteng pinsala. Kapag nasira ang filtering structure, ang mahahalagang protina sa dugo ay tutulo sa ihi. Ito ang dahilan kung bakit lumalabas ang mabula na ihi na madalas balewalain ng maraming matatanda. Mula sa isang profesional na pananaw, palagi kong idinidiin na ang bawat biglaang pagtaas ng blood sugar ay parang isang pagbangga sa mga tumatandang pader ng daluyan ng dugo. Pagkatapos ng edad 60, unti-unting bumababa ang kakayahan na mag-regulate ng insulin, kaya mas madaling masira ang katawan sa malalaking pagbabago. Upang maiwasan ang panganib ng end-stage renal failure, pagkabulag dahil sa komplikasyon ng diabetes o pagdepende sa dialysis. Ang mahalaga ay hindi ang takot kundi ang pag-unawa at tamang pagkilos. Unti-unting bawasan ang dami ng asukal na idinadagdag sa pagkain, basahin ng mabuti ang mga sangkap ng pagkain, regular na subaybayan ang blood sugar, at panatilihin ang magaan na ehersisyo araw-araw ay mga praktikal na hakbang. Kapag aktibo kang nag-a-adjust, magkakaroon ng pagkakataon ang bato na huminga ng mas magaan at mababawasan ang pasanin ng sistema ng daluyan ng dugo. Minsan naiisip ko, kung nauunawaan ng bawat taong higit sa 60 ang microscopic image ng sarili nilang bato, marahil ay pahahalagahan nila ang bawat kutsarang asukal bago ito ilagay sa bibig. Sa sandaling ito, marahil ang mga marupok na filter sa iyong katawan ay patuloy na nagtatrabaho ng matigas, tahimik, at tapat. Tratuhin natin sila ng may pag-iisip dahil ang pagprotekta sa function ng bato ay hindi lang pagpapahaba ng buhay, kundi pagpapanatili ng iyong dignidad at autonomiya sa mga huling taon ng iyong buhay. Ang unang nakakapinsalang kombinasyon, kamatis at gamot sa alta presyon. Gayunpaman, hindi lang sa pagkain tumatapos ang lahat. Ang pinakapinoproblema ko sa loob ng maraming taon sa pagtatrabaho sa mga taong higit sa 60 ay ang tahimik na labanan sa pagitan ng pagkain at gamot. Minsan ang pinakamapanganib na mamamatay ay hindi ang pagkain, kundi ang tila hindi nakakapinsalang kombinasyon ng pagkain na iyon sa gamot na iniinom mo tuwing umaga sa gitna at matatandang edad. Karamihan sa inyo ay umiinom ng gamot upang kontrolin ang high blood pressure, lalo na ang ACE inhibitors o ARBs tulad ng enalapril, losartan at valsartan ay itinuturing na life support na nagpoprotekta sa puso at mga daluyan ng dugo. Palagi kong idinidiin na ang mga gamot na ito ay may malaking halaga sa pagbabawas ng panganib ng stroke at heart failure. Ngunit ang medisina ay hindi kailanman ganap na puti o ganap na itim. Ang bawat benepisyo ay may kaakibat na presyo. Isa sa mga mahalagang epekto ng mga gamot na ito ay ang pagpapanatili ng potassium sa dugo sa pamamagitan ng pagbabawas ng kakayahan ng bato na mag-excrete ng potassium. Sa mga kabataan, ang bato ay may magandang reserba, kaya ang katawan ay maaaring mag-adjust ng kusa. Ngunit sa mga taong higit sa 6, kapag humina na ang function ng glomerular filtration dahil sa pagtanda, ang pag-ipon ng potassium ay maaaring mangyari ng tahimik nang walang agarang sintomas. Nagiging seryoso ang problema kapag may ugali kang uminom ng sariwang tomato juice tuwing umaga na may hangaring magparami ng dugo, magpabuti ng puso, at magpalakas ng immune system. Ang isang karaniwang hinog na kamatis ay naglalaman ng humigit kumulang 290 mg ng potassium. Kung ipipiga ang 3 kamatis sa isang malaking baso, ang dami ng potassium ay maaaring umabot sa halos 65 mg sa napakaikling panahon. Kapag ang bato ay nakalak sa pag-excrete ng potassium dahil sa gamot, ang dami ng potassium na ito ay parang baha na bumubuhos sa isang lumang dam. Sa medisina, ang kondisyong iyon ay tinatawag na hyperkalemia. Kapag lumampas sa 6 mmol ang potassium level, maaaring magkaroon ng mapanganib na arrhythmia ang puso. Ang potassium ay isang mahalagang mineral para sa electrical activity ng puso. Ngunit kapag napakataas, binabago nito ang electrical current ng puso
at ipapakita ng electrocardiogram ang matataas na T-waves at malawak na QRS complexes. Sa mga matatanda, ito ay isa sa mga karaniwang sanhi ng biglaang paghinto ng puso na hindi naagapan ng maraming pamilya. Nagkaroon ako ng kaso na hindi ko malilimutan. Iyon ay si Mang Berting, 69 taong gulang, dating guro ng panitikan sa isang probinsyal na high school. Pagkatapos ng kanyang pagre-retiro, namuhay siya ng masinop, nagbabasa ng libro tuwing umaga at umiinom ng isang malaking baso ng tomato juice. Dahil naniniwala siyang ito ay isang natural na himala, regular siyang umiinom ng gamot sa alta presyon na kabilang sa ARB group. Ibinahagi niya sa akin na gusto lang niyang mabuhay ng malusog upang makita ang kanyang apo na lumaki. Isang hapon, nakaramdam siya ng pagkapagod sa kalamnan, bahagyang panginginig ng kamay, pamamanhid ng daliri, at hindi regular na tibok ng puso. Dinala siya ng pamilya sa ospital sa kalagayan ng pagkapagod. Ipinapakita ng resulta ng pagsusuri na ang potassium level ay lumampas sa 6 mmol L at nagsimula ng magbago ng mapanganib ang electrocardiogram. Sa oras na iyon, ang kanyang puso ay parang overloaded sa kuryente. Kinailangan naming agapan sa pamamagitan ng pag-infuse ng calcium upang patatagin ang cell membrane ng puso at gumamit ng insulin upang maibalik ang potassium sa loob ng mga cell. Matapos ang ilang oras ng tensyon, unti-unting naging matatag ang kanyang tibok ng puso. Nang magkamalay, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, "Taos puso," na gusto lang niyang maging malusog at hindi niya inakala na ang inumin na pinagkakatiwalaan niya ay maaaring maglagay sa panganib sa kanyang puso. Ang kwentong iyon ay hindi para takutin ka sa kamatis at hindi rin para baliwalain ang halaga ng gamot sa alta presyon. Ang nais kong bigyang diin ay ang pag-unawa. Sa edad na ito, ang bawat desisyon sa pagkain ay kailangang kasama ng pag-unawa sa gamot na ginagamit. Hindi na tulad ng 30 taong gulang ang iyong bato at mas sensitibo na ang iyong puso sa mga pagbabago sa electrolyte. Ang pilosopiya ng malusog na pamumuhay sa pagtanda ay hindi ang pagsisikap na kumain ng maraming masustansiyang pagkain, kundi ang pag-alam kung paano magbalanse at kumonsulta sa mga profesional. Kung gumagamit ka ng ACE inhibitor o ARB, dapat kang makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa dami ng potassium-rich foods sa iyong dieta, kasama ang kamatis, saging, at tubig ng buko. Ang regular na pagsusuri ng potassium sa dugo ay hindi lang isang numero kundi isang mapa na nagpoprotekta sa puso. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba. Ito ay isang simpleng paraan upang malaman ko na interesado ka pa rin at kasama mo ako sa paglalakbay na mamuhay ng malusog at may kalidad araw-araw. Bahagi 3, Revolusyon sa pagluluto. Ang ligtas na paraan ng pagkain ng kamatis para sa bato. Isipin na nakatago sa loob ng bawat hinog na pulang kamatis ang isang tahimik na hukbo na tinatawag na lycopene. Ito ay hindi lamang isang pigment na nagbibigay kulay, kundi isang malakas na antioxidant na itinuturing ng maraming medikal na literatura bilang isang biological shield na tumutulong sa katawan na labanan ang proseso ng cellular aging. Sa mga matatandang lalaki, madalas na binabanggit ang lycopene sa pagsuporta sa kalusugan ng prostate. Sa mga babae, nakakatulong ito na protektahan ang tissue ng suso laban sa masamang pagbabago. Hindi lang doon, nakakatulong din ito na bawasan ang oksihenasyon ng masamang kolesterol, sa gayoy nililimitahan ang pagbuo ng atherosclerotic plaque sa mga pader ng daluyan ng dugo. Isa sa mga pangunahing sanhi ng stroke at myocardial infarction sa mga matatanda. Gayunpaman, ang ironiya ay, kapag kumakain ka ng sariwang kamatis, ang karamihan sa lycopene ay nakakulong pa rin sa matigas na istruktura ng cell nito. Ang digestive system sa edad na 60 pataas ay humina na sa enzymes at acids, kaya hindi na kasing lakas ang kakayahan nitong sirain ang mga pader na ito tulad noong bata pa. Ang resulta ay napakaliit na nutrients lang ang naa-absorb natin
habang naglalagay tayo sa katawan ng malaking dami ng potassium. Ang mineral na ito, kung sobra, ay maaaring magdulot ng presyon sa tumatandang bato. Sa makatuwid, kung talagang nais mong gawing pagkain ang kamatis na nagpoprotekta sa kalusugan sa halip na pabigat sa bato, kailangan mo ng rebolusyon sa pagluluto. Mula sa pananaw ng isang nephrologist, iginiit ko na ang kamatis ay pareho, ngunit ang paraan ng pagkain ang nagtatakda kung ito ay isang gamot o isang potensyal na panganib. Unang hakbang, ang proseso ng pagtunaw ng potassium. Ang potassium ay natutunaw sa tubig. Kapag nilagyan mo ng blanched ang kamatis sa kumukulong tubig sa loob ng 3 hanggang 5 minuto, ang dami ng potassium ay maaaring mabawasan ng malaki sa pamamagitan ng pagtunaw nito. Bahagyang hiwain ang hugis krus sa ilalim ng prutas, ihulog sa kumukulong tubig at pakuluan hanggang sa lumambot ng lubusan ang laman. Ang pinakamahalaga ay itapon ang lahat ng pinakuluang tubig na iyon. Huwag gamitin sa pagluluto ng sopas o paghahanda ng iba pang pagkain. Dahil ang tubig na ito ay naglalaman ng inilabas na potassium, ang pagbabalat pagkatapos ng blanching ay hindi lamang nakakatulong sa mas madaling pagtunaw, kundi nagbabawas din ng labis na mineral. Para sa mga taong may humina na function ng bato, ang bawat maliit na pagbabago tulad nito ay isang tahimik na layer ng proteksyon. Pangalawang hakbang, dagdagan ang lycopene absorption. Ang lycopene ay hindi natutunaw sa tubig kundi sa taba. Kapag pinainit ng halos 15 minuto, nasisira ang istruktura ng cell ng kamatis na tumutulong sa lycopene na maging mas madaling maabsorb na anyo. Kung magdaragdag ka ng 1 kutsarang malusog na vegetable oil tulad ng olive oil o soybean oil, kapansin-pansing tataas ang kakayahan ng lycopene absorption. Ito ay dahil ang taba ay nagsisilbing carrier na nagdadala ng lycopene sa pader ng bituka at dugo. Ang isang maayos na nilutong kamatis na pinirito ay nakakatulong na bawasan ang presyon ng potassium at ma-optimize ang benepisyo ng antioxidant. Dito mayroong isang malalim na aral para sa ating pagtanda. Maraming tao ang nag-iisip na ang pagkain ng hilaw ay natural at malusog, ngunit ang katawan, pagkatapos ng 60 taong gulang, ay hindi na tulad ng 30. Ang pag-unawa ang susi sa mahabang buhay. Hindi lahat ng pagkain na mabuti para sa mga kabataan ay angkop para sa mga matatanda. Hindi mali ang kamatis, kailangan lang nating maunawaan kung paano ito gamitin ng tama. Marami na akong nakasalamuha na pasyente na naniniwala na ang pagkain lang ng maraming hilaw na gulay ay sapat na upang maging malusog. Ngunit nang ipakita ng pagsusuri na tumataas ang potassium sa dugo, nagulat sila. Sa mga oras na iyon, kadalasan kong sinasabi sa kanila na hindi takot ang pagtanda sa kakulangan ng masustansiyang pagkain, takot lang sa kakulangan ng kaalaman. Hindi natin kailangan kumain ng mas marami kundi kailangan nating kumain ng mas matalino. Napakalinaw ng medikal na diskarte dito. Tanggalin ang labis na potassium sa tubig at i-maximize ang lycopene sa init at malusog na taba. Ang isang maliit na pagbabago sa paraan ng pagluluto araw-araw ay maaaring ang linya sa pagitan ng pagprotekta sa bato at pag-overload sa bato. Sa pagtanda, ang kalusugan ay hindi nagmumula sa malalaking bagay kundi sa pagtitiyaga sa pinakasimpleng bagay. Bahagi 4, ang mga pagkain na maayos na ipinares sa kamatis ay nakakatulong na protektahan ang bato at cardiovascular system. Mangyaring pareho ang kamatis, ngunit kung alam mong ipares ito ng tama, maaari itong maging isang mahalagang bahagi ng dieta na nakakatulong na protektahan ang cardiovascular system at mapanatili ang matatag na function ng bato sa edad na 60 pataas. Ang nutrisyon ay hindi nasa individual na pagkain kundi sa maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga grupo ng nutrients. Kapag naunawaan mo ang prinsipyong ito, hindi ka nakakain ayon sa nakasanayan kundi kakain ng may inisyatiba at kaalaman. Una sa lahat, ang kamatis na niluto kasama ang mga uri ng isda sa dagat tulad ng mackerel, tuna, sardinas o farmed salmon ay isang napakahalagang kombinasyon. Ang isda sa dagat ay nagbibigay ng omega-3,
isang grupo ng fatty acids na may anti-inflammatory effect, sumusuporta sa matatag na tibok ng puso at nagpapalambot sa mga pader ng daluyan ng dugo. Samantala, ang lycopene mula sa hinog na kamatis ay may malakas na antioxidant capacity na nakakatulong na limitahan ang cellular damage mula sa free radicals. Kapag ang dalawang grupo ng nutrients na ito ay pinagsama sa iisang pagkain, bumubuo sila ng doble na kalasag na nagpoprotekta sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato, kung saan nangyayari ang proseso ng pagsala ng dugo araw-araw. Sa pagtanda, mas malambot at mas malaya ang daloy ng dugo sa mga daluyan, mas maayos ang nutrisyon ng bato. Pangalawa, ang kamatis na pinirito kasama ang tofu ay isang napakaangkop na pagpipilian para sa mga matatanda. Nagbibigay ang tofu ng madaling matunaw na protina ng halaman na mas mababa ang metabolic pressure sa bato kumpara sa ilang uri ng red meat. Kapag nilagyan mo ng blanched ang kamatis upang mabawasan ang potassium, pagkatapos ay pinirito ng maayos kasama ang tofu at isang maliit na halaga ng malusog na vegetable oil, ang pagkain ay nagiging magaan sa digestive system at puno pa rin ng nutrients. Sa pagtanda, ang pagpapanatili ng mas ng kalamnan ay lubhang mahalaga upang maiwasan ang sarcopenia o pagkawala ng kalamnan dahil sa pagtanda. Ang isang katawan na may malakas na kalamnan ay sumusuporta sa mas mahusay na metabolismo na nagbabawas ng pasanin sa bato at puso. Pangatlo, ang kamatis na niluto na may itlog ay isa ring makatwirang kombinasyon kung ginamit ng tama. Nagbibigay ang itlog ng mataas na kalidad na protina at choline, mahahalagang nutrients para sa paggana ng utak at memorya. Kapag niluto ng maayos na may katamtamang dami ng langis, kapansin-pansing tumataas ang kakayahan na maabsorb ang lycopene dahil ito ay natutunaw sa taba. Gayunpaman, para sa mga may lipid disorder o history ng cardiovascular disease, kailangang kontrolin ang dami ng yolk ayon sa payo ng doktor. Ang mahalaga ay hindi ang ganap na pag-iwas, kundi ang pag-a-adjust ayon sa individual na kondisyon. Bukod pa rito, ang pagpapares ng kamatis sa mga berdeng gulay na mayaman sa fiber tulad ng pechay, malunggay, kangkong o alugbati ay makakatulong na sumuporta sa bituka motility na nagpapababa ng constipation, isang napakakaraniwang problema pagkatapos ng edad 60. Kapag matagal ang constipation, tumataas ang presyon sa tiyan na hindi direktang nakakaapekto sa venous circulation at function ng bato. Kaya, ang isang plato ng berdeng gulay sa tabi ng ulam na kamatis ay hindi lang masarap, kundi may malinaw na physiological na kahulugan. Sa kabaligtaran, dapat mong limitahan ang pagpapares ng kamatis sa sobrang asin, maalat na patis, malinamnam na seasoning powder o processed meat na mataas sa sodium tulad ng hotdog, cold cuts at canned goods. Ang labis na asin ay nagpapataas ng presyon ng dugo at ang mataas na presyon ng dugo ay ang pangunahing risk factor na nagreresulta sa pagbaba ng function ng bato. Kadalasan kong sinasabi sa mga pasyente na hindi takot ang bato sa trabaho, takot lang ang bato sa matagal na pagtatrabaho sa ilalim ng mataas na presyon. Mula sa mas malalim na pananaw, nais kong maunawaan mo na ang nutrisyon sa pagtanda ay hindi ang paghahabol sa mga pagkain na ipinapahayag bilang super nutritious, kundi ang pagbuo ng isang balanse at matatag na ecosystem ng pagkain. Ang kamatis ay isang piraso lamang ng malaking larawan na iyon kapag ipinares ng tama sa isda, tofu, itlog at berdeng gulay. Nakakatulong ito na pangalagaan hindi lamang ang bato, kundi pati na rin ang puso, mga daluyan ng dugo at utak. Ang mabuhay ng malusog hanggang oyongta o noyongpo, taong gulang ay hindi isang panaginip. Nagsisimula iyon sa maliliit na pagpili araw-araw. Ang isang pagkain na inihanda ng maingat, mababa sa asin, sapat ang protina, mayaman sa berdeng gulay, at lubusang nauunawaan ang mga katangian ng sarili mong katawan ay isang pangmatagalang pamumuhunan para sa kalidad ng iyong pagtanda. At kapag kumain ka ng may pag-iisip, ang bawat pagkain ay hindi lamang nagpapalusog sa katawan,
kundi nagpapalusog din sa paniniwala sa isang malusog, aktibo, at tahimik na hinaharap. Bahagi 5. Maliliit na ugali na nakakatulong upang maging malusog ang bato hanggang 100 taong gulang. Mangyaring kapag pinag-uusapan ang kalusugan ng bato sa edad na 60 pataas, marami ang nakatuon lamang sa kung ano ang kakainin at nakakalimutan ang isang mahalagang bagay, kung paano sinisipsip ng katawan ang mga nutrients. Ipinapakita ng clinical reality na habang tumataas ang edad, bumabagal ang bituka motility, unti-unting bumababa ang digestive enzymes at hindi na kasing lakas ang sirkulasyon ng dugo sa tiyan, tulad noong nasa gitna ng edad. Kaya pareho ang pagkain, ngunit ang absorption efficiency sa edad na 65 ay malaki ang pagkakaiba sa edad na 40. Ito ay isang natural na biological na batas, hindi senyales ng paghina, kundi isang paalala na kailangan nating alagaan ang ating katawan ng mas pino. Kadalasan kong pinapayuhan ang aking mga pasyente na gumamit ng isang napakasimpleng ugali na tinatawag kong 3 minutong himala pagkatapos kumain. Pagkatapos kumain, sa halip na tumayo agad o humiga upang manood ng TV, umupo ng tuwid, magpahinga ang balikat, at kuskusin ang 2 palad hanggang sa uminit. Pagkatapos ay ilagay sa paligid ng pusod, dahan-dahang ikuskus pa clockwise sa loob ng humigit kumulang 3 minuto. Ang kilos na ito ay tila simple, ngunit may malinaw na biological na batayan. Ang pagkuskus ay nakakatulong na pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo sa liver-intestinal area, sumusuporta sa proseso ng pagtunaw at binabawasan ang bloating at constipation na napakapopular sa mga matatanda. Kapag maayos ang paggana ng digestive system, ang mga aktibong sangkap tulad ng lycopene sa lutong kamatis ay mas epektibong masisipsip sa dugo, sa gayoy nagpapakita ng antioxidant effect at nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo. Mula sa profesional na pananaw, palagi kong idinidiin na ang atay at bato ay hindi gumagana ng magkahiwalay. Nagtutulungan sila bilang 2 tahimik na kasama. Kapag maayos ang pagtunaw, nababawasan ang metabolic burden ng atay at nababawasan din ang pressure ng bato sa pag-filter ng toxins. Sa makatuwid, ang 30 minutong pag-aalaga sa tiyan araw-araw ay sa katunayan isang paraan upang direktang bawasan ang pasanin sa bato ng hindi direkta, ngunit sa isang matatag na paraan. Marami sa aking mga matatandang pasyente, pagkatapos ng ilang linggo ng pagpapanatili ng ugaling ito, ay nagsabi na mas malalim ang kanilang tulog, mas magaan ang kanilang tiyan, at kapansin-pansin ang pagbaba ng pagkapagod pagkatapos kumain. Hindi iyon isang misteryosong himala kundi agham na pinagsama sa pagtitiyaga. Bukod pa rito, mayroong isang napakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa maraming pamilya. Iyon ay ang ugali ng paglalagay ng kamatis sa refrigerator. Dapat mong maunawaan na ang kamatis ay isang halaman na mahilig sa init. Kapag inilagay sa napakalamig na kapaligiran, nagbabago ang istruktura ng cell, humihina ang cell membrane, at ang ilang biochemical reactions na nauugnay sa lycopene ay hindi na optimized. Hindi lang binabawasan nito ang natural na lasa, kundi malaki rin ang apekto sa nutrients ang paglalagay sa ref. Kadalasan kong inihahambing na ang bawat kamatis ay parang isang maliit na buhay na katawan. Kapag inilagay natin ito sa isang malalim na malamig na kapaligiran, hindi natin sinasadya na binabawasan ang natural na sigla nito. Kaya, ang pinakamahusay na paraan ng pag-iimbak ay ilagay ang kamatis sa isang malamig, tuyo na lugar sa temperatura ng silid. Iwasan ang direktang sikat ng araw at hugasan lamang bago iluto. Ang maliit na pagiging masinop na ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagkain, at ito rin ang paraan kung paano mo pahalagahan ang iyong sarili. Sa pagtanda, ang kalusugan ay hindi na tungkol sa malalaking pagbabago, kundi sa maliliit na bagay na paulit-ulit araw-araw. Isang 3 minutong pagmamasahe ng tiyan, isang desisyon na huwag ilagay ang kamatis sa refrigerator, isang pagkain na niluto ng maayos. Lahat ay nag-aambag sa pagbuo ng isang matibay na pundasyon
para sa pangmatagalang malusog na bato. Palagi kong pinaniniwalaan na ang mahabang buhay ay hindi lang pagpapahaba ng mga taon, kundi pagpapahaba ng mga malusog, matalino, at malayang taon. Mahal na mga kaibigan, ang pangangalaga sa bato ay hindi isang trabaho na ginagawa sa loob ng isang linggo o isang buwan. Ito ay isang matatag na paglalakbay at minsan ang maliliit, ngunit tamang ugali ang nagtatakda ng kalidad ng ating pagtanda. At kung sa tingin mo ay nararapat na gamitin ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng komento na numero 6 sa ibaba ng video. Hindi lang iyon senyales na nakikinig ka, kundi isang maliit na pangako sa iyong sariling kalusugan. Bahagi 6, mahalagang paalala sa paggamit ng kamatis sa edad na 60 pataas. Mangyaring, pagkatapos maunawaan kung paano lutuin upang mabawasan ang potassium at madagdagan ang lycopene absorption, nais kong maglaan ng oras upang bigyang diin ang napaka-praktikal na mga paalala sa paggamit ng kamatis sa edad na 60 pataas. Sa yugtong ito, hindi na kasing lakas ang reaksyon ng ating katawan tulad noong nasa gitna ng edad. Ang bawat maliit na pagbabago sa pagkain ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa tiyan, cardiovascular system, at lalo na sa function ng bato. Kaya, ang tamang pag-unawa para sa tamang paggamit ay ang pinakamataas na pagpapahayag ng pagmamahal sa sarili. Una, huwag kumain ng kamatis kapag masyadong gutom, lalo na para sa mga may history ng gastritis o gastroesophageal reflux. Ang kamatis ay naglalaman ng natural na organic acids. Kapag pumasok sa walang laman na tiyan ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, heartburn, at discomfort. Sa mga matatanda, mas manipis na ang lining ng tiyan at bumababa din ang dami ng protective mucus. Kaya, mas mataas ang panganib ng irritation kumpara sa mga kabataan. Kadalasan kong pinapayuhan ang mga pasyente na kumain ng kamatis sa pangunahing pagkain kapag mayroon ng kanin, patatas, o iba pang pinagmumulan ng carbohydrates. Kasabay nito, magkaroon ng protina tulad ng isda, tofu o itlog upang neutralisahin ang acidity. Ito ay isang scientific na paraan ng pagkain na nakakatulong na protektahan ang digestive system at ang bato. Pangalawa, kailangang kontrolin ang makatwirang dami. Kahit na na-blanch na sa kumukulong tubig upang mabawasan ang potassium, hindi ka pa rin dapat gumamit ng sobrang dami sa isang araw. Lalo na kung mayroon kang chronic kidney disease o gumagamit ka ng gamot na may tendensyang magpanatili ng potassium sa dugo. Kapag humina ang kakayahan ng bato na mag-filter, maaaring maipon ang labis na potassium at makakaapekto sa tibok ng puso. Palagi kong pinapaalala na ang sapat na pagkain ang matatag na prinsipyo. Ang isang katamtamang serving na ipinares sa mga pamilyar na gulay sa Pilipinas tulad ng kalabasa, upo, patola, sayote o pechay ay makakatulong na balansehin ang mineral at bawasan ang presyon sa bato. Ang iba't ibang pagkain ang matalinong paraan upang mapalusog ang katawan. Pangatlo, para sa mga may history ng kidney stones dahil sa oxalate, kailangang makipag-usap sa doktor bago regular na gumamit ng kamatis. Ang kamatis ay naglalaman ng tiyak na dami ng natural na oxalate. Hindi lahat ng may bato sa bato ay kailangang ganap na iwasan ito, ngunit kailangan itong i-personalize ayon sa partikular na kondisyon. Batay sa resulta ng pagsusuri sa ihi at function ng bato, ang modernong medisina ay hindi na gumagamit ng mahigpit na dieta para sa lahat, kundi patungo sa flexible adjustment batay sa bawat individual. Sa mas malalim na pananaw, nais kong maunawaan mo na walang pagkain na ganap na mabuti o ganap na masama. Ang nagtatakda ay ang paraan ng paggamit, dosis, at konteksto ng kalusugan ng bawat tao. Ang kamatis, kung ginamit ng tama, ay maaaring sumuporta sa cardiovascular health, ngunit kung ginamit ng mali, maaaring magdulot ng digestive discomfort o mineral pressure sa bato. Kaya, ang kaalaman ang kalasag na nagpoprotekta sa iyo mula sa tahimik na pagkakamali. At kung nanonood ka pa rin hanggang dito, nais kong imbitahan ka
na mag-iwan ng numero 8 sa section ng komento. Iyon ang paraan upang malaman ko na nakakuha ka ng magandang kaalaman at sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ito. Mangyaring, sa ating katawan ay mayroong isang organ na nagtatrabaho ng matatag at tahimik na nakakaawa. Iyon ay ang bato. Hindi ito nagrereklamo, hindi malinaw na masakit, hindi nagpapadala ng malalakas na senyales tulad ng puso kapag may atake. Ang bato ay tahimik na nagtitiis hanggang sa humina na ang function nito ng humigit kumulang 70% bago magsimulang maging malinaw ang mga sintomas. Sa oras na iyon, minsan huli na upang bumalik sa simula. Dahil nauunawaan ko ang mapanganib na katahimikan na iyon, kaya ko idinidiin sa inyo ang tungkol sa mga nakakapinsalang kombinasyon sa pagkain, tungkol sa pinsala ng inorganic phosphate sa processed meat, tungkol sa refined sugar, at tungkol sa labanan sa pagitan ng potassium-rich foods at gamot sa alta presyon. Hindi ko sinasabi ang mga bagay na ito para magdulot ng takot, kundi para magkaroon ka ng sapat na kaalaman upang protektahan ang iyong sarili. Sa emergency room, nakita ko ang gulat na tingin nang marinig ang dalawang salitang dialysis. Hindi lang iyon isang paraan ng paggamot, kundi isang ganap na pagbabago sa buhay. Ngunit ang pinakamahalagang bagay na nais kong tandaan mo ay lubos nating maiiwasan ito sa pamamagitan lamang ng maliliit na pagbabago sa paraan ng pagluluto. Halimbawa, ang blanching ng kamatis sa kumukulong tubig sa loob ng 3 hanggang 5 minuto upang mabawasan ang potassium, pagtatapon ng pinakuluang tubig, pagkatapos ay iprito ng maayos kasama ang katamtamang dami ng malusog na vegetable oil tulad ng olive oil. Ginawa mo na ang isang ordinaryong pagkain sa isang ulam na mayaman sa lycopene na antioxidant at mas kaibig-ibig sa bato. Hindi iyon himala, kundi agham na inilalapat sa pang-araw-araw na buhay. Sa loob ng higit sa 35 taon, sa larangan ng pangangalaga sa kalusugan ng matatanda, palagi kong sinasabi sa sarili na ang aking layunin ay hindi lamang gamutin ang sakit, kundi tulungan ang mga pasyente na hindi na kailangang dumaan sa dialysis kung maiiwasan. Ang bawat minuto na ginugugol mo sa pagpili ng pagkain, sa pagluluto ng tama, sa pagbabawas ng asin, pagbabawas ng asukal, hindi lang paghahanda ng pagkain, ito ay isang kilos na nagpapakita ng kagustuhang mamuhay ng malusog, malaya, at hindi umaasa. Hindi nakakatakot ang pagtanda. Ang nakakatakot ay ang kakulangan ng kaalaman at ang ugali ng kapabayaan. Kapag naunawaan mo ang iyong katawan, nauunawaan mo na ang mataas na presyon ng dugo, tumataas na blood sugar, at labis na potassium ay tahimik na makakasira sa mga marupok na glomeruli. Hindi mo nababalewalain ang bawat maliit na desisyon sa pagkain. Ang isang pagbabago ngayon ay maaaring makatulong sa iyo na maiwasan ang maraming taon ng mahirap na paggamot sa hinaharap. Sana, pagkatapos makinig sa mga pagbabahaging ito, ipinangako mo sa iyong sarili ang isang bagay: mahalin ang iyong sarili sa pamamagitan ng tamang kaalaman, hindi sa mamahaling pagkain, hindi sa mga mapanlinlang na ad, kundi sa pag-unawa at pagtitiyaga araw-araw. Kung sumasang-ayon ka sa akin, mag-iwan ng 2 salitang 100 taon bilang pangako sa paglalakbay na pangalagaan ang iyong bato at cardiovascular system. Ang bawat mensahe mo ay hindi lamang suporta sa moralidad para sa akin, kundi isang pahayag na pinili mo ang aktibong kalusugan sa halip na passive na paggamot. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang kaalamang ito, mangyaring ibahagi ito upang mas maraming tao ang makaiwas sa pag-aalala sa dialysis sa hinaharap.